Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. DILG Secretary Junvic Remulla posibleng tatakbo bilang President sa 2028 elections. Ito ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating usapan. Maaring tatakbong president sa 2028 si Secretary Junvic Remulla ng DILG. Ayon kay Remulla, ito ay isang posibilidad. Wala pang conclusion. Ngunit ito ay isang posibilidad na tatakbo siya bilang presidente sa 2028 presidential elections. Sa interview kay Remulla sa ANC Head Start, sinabi niya na hindi pa siya masyadong sigurado sa kasalukuyan sa pagtakbo bilang Pangulo ng Bansa. Ito ay kung mag-agree ang kanyang asawa sa kanyang pagtakbo at dapat din na ang laban niya sa pagkapangulo ay isang one-on-one fight. Ayon kay Remulla, mas mainam kung magiging one-on-one ang magiging laban niya sa darating na eleksyon para makapili ang mga Pilipino ng leader na mayroong magkaibang version ng pamumuno sa bansa. Ngayon, alam na natin kung bakit palaging nagbibigay ng press conference si Secretary Remulla. Madalas na may announcement. Meron siyang pahayag sa TV, sa mga iba't ibang mga social media platform, itong si Remulla, na ang layunin siguro ay image building. Balak pala niyang tatakbo bilang president sa 2028 presidential elections. Itong si Remulla pumasok sa politika noong 1995 nang manalo siya bilang board member ng ika-2 distrito ng Cavite. Pagkalipas ng 3 years noong 1998, nahalal siya bilang Vice Governor. 3 termino, 3 terms na naging Vice Governor. At noong 2010, nanalo siya bilang Governor ng Cavite. Naging Governor siya from 2010 to 2016 at 2019 hanggang 2024. Malakas siguro ang loob ni Secretary Remulla na tatakbo sa pagkapangulo dahil ang Cavite ay pangalawang probinsya na may pinakamaraming botante sa buong Pilipinas outside Metro Manila. Ang Cavite ay merong 2,447,362 na registered voters, kasunod ng lalawigan ng Cebu na merong over 3 million na registered voters. At ayon sa ilang political observers, ang malawak na karanasan ni Remulla bilang isang matagal ng governor ng Cavite na isang probinsyang mayaman sa votes at ng kanyang kasalukuyang posisyon sa gabinete, ito ay mga malalaking asset ni Remulla bilang presidential timber. Ngunit may mga nagsasabi naman na si Remulla daw ay isang ambisyoso. May mga question sa kanyang pagganap bilang DILG Secretary kung saan ang ilan mga announcement niya ay sinasabing insensitive, hindi naangkop, lalo na yung mga suspension ng klase. Pero kung susuriin natin ang katayuan ni Remulla, sa aking palagay, talagang mahirapang manalo bilang president sa 2028 elections. Bagamat siya ay kilala sa Cavite, sa aking opinion, kulang pa rin ang kanyang name recall sa mga malalayong lugar, lalo na sa Visayas at Mindanao. Hindi pa rin tumatatak sa isipan ng mga botante ang kanyang pangalan, lalo na sa mga malalayo at liblib na lugar. Isa pang issue na maaring ibabato kay Remulla ay pagiging kabilang sa Remulla Dynasty. Isa pa, bagamat ang kanyang kapatid na si Boyeng Remulla ay ombudsman, marami yatang galit kay Ombudsman Remulla kaysa sa mga pumapabor sa kanya. Marami kasing naniniwala na ginawan lang ng paraan para magiging kasali at qualified siya bilang ombudsman candidate. Kasi kung tutusin, talagang ginawan lang siya ng paraan para ma-accommodate siya bilang kandidato sa posisyon na ombudsman. At dahil maraming galit kay Ombudsman Remulla,
Damay na rin si Secretary John Vic Rimulya. May mga mamamayan na nagsasabing never Rimulya. Kaya siguro gusto ni Secretary Rimulya na one-on-one ang labanan sa pagkapangulo dahil lalong wala siyang pag-asa kung marami ang maglaban-laban sa pagkapangulo. Kapag 3 or 4 cornered fight ang labanan, mahihirapan siya kahit may advantage siya sa makinarya bilang administration candidate. Kasi kung may susulong na sariling kandidato sa pagkapangulo ang Pinklawan, ang Dilawan, Makabayan Black at mga iba pang mga coalition groups, malayong mangyayari na magiging one-on-one fight o dalawa lang ang maglalaban sa pagka-presidente. Nearly impossible yung sinasabi ni Secretary John Vic Rimulya na gusto niya one-on-one fight ang labanan sa pagkapangulo kung tatakbo siya sa pinakamataas na elective position. Kaya sa ngayon, malabo ang pag-asa ni Secretary John Vic Rimulya na maging presidente. Katunayan sa ginawang WR numero survey na ginawa noong November 21 hanggang 28, kulelat ang pwesto ni Rimulya dahil nakakuha lamang siya ng 3%. Number 12 siya, wala pang 1% ang kanyang nakuha. Ang nangunguna pa rin sa nasabing survey ay sina VP Sara, Senator Raffy Tolpo, at dating Vice President Leni Robredo. Kaya may mga nagsasabing mga kababayan natin na baka hindi pa mananalo. Baka matatalo pa si Secretary Rimulya kung tatakbo siya para senador. Mga kaibigan, meron ba kayong pananaw o opinion sa ating tinalakay? Kung meron, please leave your comment below. Maraming salamat sa inyong panunod and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!